Dear Kuya Poy, ako po si Nathalie, 29 years old mula dito sa Cabuyao, Laguna. May 2 taong gulang na baby girl po ako. At dahil po dyan, sasabihin ko na ang problemang bumabagabag sa aking isipan tungkol sa aking biyanan. Dediretsuhin ko na kayo, Kuya Poy, at ang ating mga listeners. Sobrang intrimitida po ng mother-in-law ko. At gustong lagi na makialam sa mga desisyon naming mag-asawa ni Robert. Ang nakakatawa nga lang, pati mismong sa pangalan ng anak namin ni Robert ay gusto niya na ring manghimasok. Para po may background kayo sa aking ikikwento, noong 8 months pregnant pa lamang po ako, Kuya Poy, ay napagdesisyonan na namin ni Robert kung ano ang final name ng baby namin. Pero itong biyanan ko, gusto niyang palitan ng Sammy. X-A-M-I. Or dagdagan pa raw hanggang sa 3 pangalan, basta maisama lang yung gusto niyang pangalan na Sammy. Tinanong ko pa siya kung bakit gustong-gusto niya yung pangalan na yun para sa baby namin. At ang sabi ng biyanan ko ay fan daw kasi siya ng isang batang artista sa YouTube na may ganoong pangalan. Kaya ang sabi ko na lang, sa next na apo nyo na lang po, ipangalan. Pero Kuya Poy, ayaw niya. Gusto daw niya na pagbigyan ko siya. Aminado ako na maganda naman yung name. Pero ako ang nanay. Kaya ako ang may desisyon para sa anak ko. Pagkapanganak ko nga, sabi ng mama ko, ay tinanong pa raw ng magaling kong biyanan ang nurse kung nabigyan na ba ng pangalan ang baby namin ni Robert. Kasi kung hindi pa, ay siya na raw ang mag-aasikaso. Mabuti na lang at nakabantay at nasabihan siya ng nanay ko mismo. Kuya Poy, mula noon hanggang 2 years old na ang anak ko, ay Sammy pa rin ang tawag dito ng mother-in-law ko, na malayo sa pangalang ibinigay naming mag-asawa sa bata. Sinabihan ko siya na wag namang ganon. Respeto naman sa aming mag-asawa at baka malito rin ang bata sa kung ano ba talaga ang pangalan niya. Tumigil naman siya, Kuya Poy. Pero ang kapalit daw ay ititigil din niya ang pagsustento para sa anak ko. Dahil full-time mama ko at housewife noon, ay napilitan akong magtrabaho at kumuha ng makakasama sa bahay. Isang araw nagulat ako dahil paulit-ulit na sinasabi ng anak ko yung Sammy. Tinanong ko tuloy ang nag-aalaga sa kanya kung saan natutunan yon. Nahihiya raw siyang sabihin pero tinuturuan pala talaga ng biyanan ko ang anak ko na magsabi ng ako si Sammy. Pati sa pagsusulat, tinuturuan niya talaga, Kuya Poy. Sinusulat na tuloy ng anak ko na ang pangalan niya ay Sammy. Doon na nga ako nagtaka. Ano ba talaga ang meron sa pangalang Sammy at ganoon na lang ka-obsessed ang aking biyanan? Hanggang sa pag-iimbestiga ko ay nalaman ko na yun pala ang second name ng ex-girlfriend ng asawa ko. Hindi man lang sinabi sa akin ng asawa ko noon yon. Kaya pala, hindi niya ako matanggap bilang manugang. Gusto pala ng biyanan kong magaling na ipasa sa apo niya ang pangalan ng ex-jowa ng anak niya noon, para laging nababanggit at naaalala. Mukhang naging paborito ang ex-girlfriend ng jowa ko. Kaya ang tanong ko, tama ba na iniiwas ko na ngayon ang anak ko sa lola niya nang dahil dito?
Sobrang longing kasi ng biyanan ko sa apo niya. Kaya lahat ng iba niyang apo ay malayo sa kanya. Pero itong anak ko madalas niyang nakikita at nakakasama. Pinakiusapan ko na siya na huwag nang babanggitin ang pangalang yun. Pero hanggang ngayon ay ayaw pa ring tumigil ng mother-in-law ko. Kuya Poy, mali ba ang ginawa ko? Alam ko kasing mahilig ang mother-in-law kong igiit talaga ang gusto niya. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan. Given na wala rin namang sinabi sa akin ng asawa ko sa rason kung bakit pilit na pilit ang nanay niyang ipangalan ang name na Sammy sa anak ko pa mismo. Hanggang dito na lamang ang kwento ko and I hope mabigyan niyo po ako ng payo. Katulad ng ibinibigay ninyong magandang leksyon sa iba pang mga nagkikwento sa Heart to Heart dito sa 105.9. Lubos na gumagalang, Nathalie. Narinig nga po natin ang kwento nitong si Nathalie na naiinis na rin at feeling ko naman ay lehitimo ang kanyang apela sa kanyang biyanang babae dahil sa pagpupumilit ni mother-in-law na tawagin sa ibang pangalan ang kanyang batang-bata pa naman na anak. 'Di ba? Na hindi nga nila tinanggap yung pangalan na gusto niya na isinasuggest niya, pero just recently ay nalaman nga nitong si Nathalie kaya pala ipinipilit ay second name daw pala ito ng naging ex-girlfriend ng asawa niya mismo na si Robert. Na medyo napaboran talaga, hindi nga medyo napapaboran o favorite nitong nanay ni Robert, 'di ba? Pero yun nga parting yun, bakit nyo nga ba ipinipilit? Eto na ang kasagutan. Para ho sa isang ina, masakit po 'yan. 'Di ba? Masakit 'yan na parang harap-harapan ka na hindi binibigyan ng pagpapahalaga at respeto ng sarili mong mother-in-law. Sa kung papaanong dahilan, siya lang ang nakakaalam na talagang bibit-bitin pati yung anak mo o doon sa pangalan na gustong well, okay. Sa mga kapatid po natin, pag-usapan natin yung pangalan na yan. Okay, pero mamaya-maya dahil eto naman ang sabi muna ang mga reaksyon ninyo. Sabi ni McCoy, Ate Nathalie, tawagin mo yung biyanan mo sa pangalang Nestor. Bakit? Para pagka nagtanong yung biyanan mong babae, bakit Nestor tawag mo sa akin? Gusto ko lang kasi bagay sa inyo. Di ba? Parang nakakabastos din. Nyo na, kababaing tao, di ba? Nestor na Nestor, yung pangalan, ano pa ba yung mga lalaki yung pangalan dyan? Di ba? Mga Aaron, Nanding, Jeffrey. Si Jeffrey. Tawagin ko kaya kayong Jeffrey. Di ba? Kababain yung tao. Di ba magugustuhan nyo ba yon? Ito, sabi naman ni Maria Lourdes Nercua, parang si Bena nang hindi naka-move on doon sa ex-jowa ng anak niya. Mabuti na lang at hindi ganyan ang mga biyanan ko. Totoo yan. Ayan, sabi niya Fema, Nathalie, pwede mong iiwas yung bata sa lola niya kapag ka nasanay na kasi ang bata sa ganyang pangalan, naku, magkakaproblema yan sa future lalo na at name pala ng ex-jowa ng husband mo yun. Nakausap mo na ang nakausap mo naman na ang biyanan mo ng maayos. Pero good luck pa rin. Okay? Ayan, si Gail Enriquez. Ay, nako, buenas tardes sa Kuya Poy. Nandito ako sa Pasig. Mula sa Hong Kong, nasa Pasig ba? Welcome home. Nasa AG Salon na nakikinig din sa ating Heart to Heart ngayon. Hello po sa lahat ng mga nasa AG Salon dyan sa Pasig. Welcome back, Gail Enriquez. Ayan, eto, alam nyo, kailangan mo na, Nathalie, na kausapin ng masinsinan yung asawa mo. Ng yung merong pagdidiin doon sa ginagawa pa rin ng kanyang nanay.
Okay, napagsabihan niya na yung nanay niya kasi kapag kayong dalawa ang usap ng usap, talagang kumbaga magkakabigayan ng mga hindi magagandang salita. Kaya dapat sa ganito mga pagkakataon, yayain mo yung asawa mo, kausapin mo siya, alam mo na kung saan pala nanggaling yung pangalan na Sammy na yun, hindi naman masama na sabihin mong nasasaktan naman ako sa ginagawa at pilit talaga na gustong mangyari nitong nanay mo. 'Di ba? Kasi nga, sabi mo na irespeto naman dahil nandyan ka na, ikaw ang ina ng bata, ikaw ang pinili ni Robert bilang mapapangasawa. Irespeto ka naman. Bilang isang babae na lang din. 'Di ba? Kung hindi mo kayang respetuhin ang daughter-in-law mo bilang daughter-in-law, respetuhin nyo naman bilang isang babae, bilang isang ina na rin ngayon. 'Di ba na nangangalaga ng maayos naman pala sa kanyang anak. Buti sana kung walang buti kung walang pinagagawa sa buhay para maitaguyod itong si Natalie. Napakatamad, napakarami talagang reklamo, pero hindi. Nagpapagal din siya, nagtatrabaho, nagpo-provide para sa anak nila ng anak mo. Tanggapin nyo na yung katotohanan na yung hindi nga po yung paborito ng anak ninyo, na hindi paborito mo bilang biyenansana, yung nakatuluyan ng anak mo. Nanay naman. 'Di ba? Oo, ang ituring mo na ngayon bilang anak mo na rin ay itong daughter-in-law mo. 'Di ba kakayanin mo ba na bastusin ang sarili mong anak? Siya ang pinili ng anak mo. I-extend ang pagmamahal na yun at pagrespeto sa asawa ng anak mo. Kung hindi man, kung iba man talaga ang ugali, kausapin, i-guide natin sila. Pero, wag pakikialaman. Di ba ganyan ang ganyan ang role ng mga magulang sa mga anak na meron ng asawa. Hindi tayo pwede nang ihimasok pa sa kanilang pagsasama. Hindi sila mga laruan, hindi sila mga mumunting, mga nakagawa na nga ng bata. Pinakikialaman nyo pa kung ano yung ipapangalan. At isa pa, yan nga yung sabi ko, baka naman ang ikatwiran ng nanay nitong si Robert, what's in a name? Pangalan lang naman yan. Importante ba yan? Hindi naman gusto ko nga siyang tawagin na Sammy. Apo ko naman yan, bakit? Di ba may mga ganyan mga twiran pero alam nyo, doon sa kasabihan na what's in a name, mas importante raw kasi yung kahalagahan o yung pagpapahalaga ng may-ari ng pangalan kaysa doon lang sa pangalan. Meaning, kahit gaano kaganda ng pangalan mo, ibig sabihin ba niyan ay madedefine nito ang maganda rin na kinabukasan mo? Of course not. Diba? Of course not. Ikaw ang magbibigay ng halaga dyan sa pangalan na yan. Kahit gaano kasimple yan. Kahit Jose, kahit Pedro, kahit Juan, yung pangalan na yan, ikaw pa rin. Nga lang, kapag merong ibang tao na pinapalitan ang pangalan mo intentionally and disrespectfully, ay hindi po maganda yan. Okay? Kaya ako sa 20 years ko na rin na nag-host ng mga events, 'di ba? Alam nyo, very ako diyan, very sensitive pagdating sa mga pangalan. Hindi lang yung mga big bosses sa mga big companies na hino-host natin, kundi kahit yung iba, pagka medyo kakaiba yung pangalan, paano ba ipino-pronounce to? Talagang inaalam ko paano i-pronounce yung pangalan, yung apelyido, 'di ba? Kasi yung iba ay na-o-offend. Dahil may history yung pangalan na yan. Hindi man para sa kanila, pero parang legacy ng kanilang mga magulang na nagbigay sa kanila nito. Pahalagahan po natin kung papaano nila gustong banggitin ang kanilang pangalan. 'Di ba? Meron mga apelyido rin na mga nakakatawa para sa atin, pero yung iba nagagawan nila ng paraan na ibahin, at least yung pronunciation, aalamin natin. 'Di ba? Aalamin natin kung papaano ba 'yan bago natin i-announce sa public. 'Di ba? Ganyan po 'yan Merong certain level of respect
'Di ba? And effort na kailangan kang ibigay dahil ang pangalan ay hindi lang naman basta ibinigay yan dahil kailangan sa birth certificate. No! Kung mapapansin po ninyo, ang pangalan na ibinibigay natin sa mga bata ay may history. Ipinangalan kasunod ng lolo. Ipinangalan kasunod ng tatay o ng nanay. 'Di ba? Na yumauna. Yan. O kaya naman pinagsamang pangalan ng mag-asawa. 'Di ba, merong pinag-isipan, merong dahilan ang mga magulang natin. Kaya wag po kayong papayag na kung ano-ano lang ang tinatawag sa inyo ng kung sinong tao sa paraan na gusto nila. 'Di ba? Yun eh. Kaya dapat matutunan nitong magulang ni Robert kung papaano ba yung tamang pagrespeto sa pangalan na ibinigay ng kanyang mga magulang doon sa apo niya mismo. Yes, apo mo yan. Pero may mga magulang kasi na nagbigay, nag-isip at galing sa puso nila yung pangalan na yun. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng gamitin siya. What's in a name? Gusto ko nga siyang ganun eh. Tapos malalaman pa na ang dahilan ay galing doon sa nakaraan din. May history. Dahil doon sa hindi nakatuluyan ng anak mo. Aba, teka lang naman. Maging mature na tayo. Lola na tayo eh. 'Di ba? Lolo na tayo. Naka-move on na yung anak mo. Move on ka na rin. Sabi nga nung isang comment kanina. Hindi ba? Kaya Natalie, kausapin na si Robert na idiin sa nanay niya, nanay, tama na, yang ipinipilit mo. Kung may respeto ka sa akin bilang anak mo, kung mahal mo ako, ganun din ang pagmamahal at respeto na ibigay mo sa buong pamilya ko. Kasama na yung asawa ko, sa ayaw mo at sa hindi. After all, hindi ka naman nung kinasal kayo, di ba? Hindi naman tumutol yung mother-in-law mo. Yun sana yung tamang pagkakataon. Di ba? Nagtatanong ang pare, meron bang tumututol? Kung nagbihis pa kayo, kung todo make-up pa kayo dyan. Tapos, hindi naman kayo nagsalita kahit ayaw nyo talaga dun sa daughter-in-law nyo, tumahimik na po kayo. Di ba? Ang sabi rin dun sa bandang huli, or forever hold your peace. Manahimik na kayo. Nabigyan na kayo ng pagkakataon na tumutol, hindi kayo tumutol. Nay, mag-mature ka naman na. Lola na eh. Sige na. Oo. Maraming salamat, Natalie, ha. Huwag ka na masyadong ma-stress. Kailangan si Robert ay mag-step up na sa pakikipag-usap sa kanyang nanay. Or dalawa kayo. 'Di ba? Yan ang malinaw dyan. Kung ano ang respeto at pagmamahal na binibigay sa anak, kailangan i-extend doon sa in-laws ninyo. Daughter-in-law sa son-in-law. Walang magiging problema na malaki. Masusolusyonan yan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.